So, what Christian mind should be? What Christian's mind should be? Ano ba dapat ang maging takbo ng isip ng mga Kristiyano? Kristyanong pag-iisip is a renewed mind. Christian mind is a renewed mind. We have been transformed. Dapat nabago na tayo. Amen. I mean, nabago na yung isip. Amen. Di ba? Ano yung unang mga isip pa dati? Puro negative. O isipin nyo ngayon kung ano yung mga isip nyo noon. Lagi ako kapira. Oh, hindi negative yun. Lagi siya inuutos. So, binago mo yun, nanay, ngayon, ang naiisip mo, wala ka ng pera. Ano yung old thinking nyo na puro negative? Yun. O, bakit hindi nyo naiisip yun? Samantalang hanggang ngayon, yung iba, dala-dala pa din yun. Nakalimutan nyo, hanggang ngayon, nandyan pa rin yan. Kung puro ka negative, noon, hindi mo makalimutan kasi hanggang ngayon, baka yun pa rin. Amen. Diba? Yung isip ng una natin na palahiganti. Amen. Hindi po yung giant. Ibig sabihin yung vengeance, no? Palahiganti. Yung word ko naman salita, palahigan. Hindi ko naman salita, parang higante. Palahiganti, yung gusto mo lagi, gaganti ka. Pagka siniraan ka, sisiraan mo din. Kaya pare-parehas na kayong mga sira. Ano pa? Yung henerasyon to henerasyon. Pag kinanti mo yung sa pamilya, umanda ka. Pamilya sa pamilya ang bakbakan nun. Pag inaway ka ngayon, kinalimutan mo na, pero pag inaway mo siya ulit, magkakabalikan ng away. Amen ba? Amen. Dapat matransform tayo. The renewed mind dapat transform. Binago. Romans 12:1. Kaya nga, Mga kapatid. wait, sarado pa yung walang electric power. Kulang, lubat. Kaya nga, Mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa akin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at lugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Masagana ang habag ng Diyos. Amen. Amen ba? Amen. Kaya nakikiusap sino? Si Pablo po ang sumulat niyan. Direkta po ang pagkakasabi niya. Aalamin niyo ang mga sumulat. Si Pablo sabi niya, kaya nga mga kapatid. Si Yahweh ba tinawag tayong kapatid? Mga anak. Oh, mga anak. Sabi na, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos. O, di ba? Andon si Diyos, tinukoy ni Pablo. Ako'y nakikiusap sa inyo. Hindi na niya dinugtong dyan, ahaba kasi yung hindi sa pilitan. Hindi na niya sinabing ako'y nakikiusap lang sa inyo. Walang pilitan dito. Kaya kung ayaw mo sa gusto, ay bahala ka. Bilang handog na buhay, ang sabi niya, ialay ninyo, ialay, Pampanga.
Ihalay. Pakialis ang H. Ihalay. Kasi pag nilagay ko yan sa inyo, ihalay. Abay, hinalay. Ialay ninyo ang inyong sarili, hindi yung sarili ng iba. Amen. Kaya huwag kang magsasabi ang isip mo na iniisip mo, hindi mo nga sinasabi, pero yung isip mo, bakit siya? Pag nagpuri siya, ganun. Huwag mo siyang pag-isipan. Baka hindi pa niya inaalay ang kanyang sarili. Amen. Kaya huwag mong ialay yung iba. Yung sarili mong isip, ang ialay mo sa Panginoon. Amen. Bilang handog na Banal at kalubod-lubod sa Diyos. tinapos nyo na. Nandun pala tayo, nandun pala sa handog na buhay. Present-minded ba kayo? Sa bagay, mind ang pinag-aaralan natin. Maybe, but you are an out of mind. Baby. Okay? Andog na buhay, buhay mo na. At pinaging banal. Kaya naging kalugod-lugod sa Diyos. Yan ang acceptable offering. Yan yung karapat-dapat na pagsamba kay Yahweh. This renewed mind come from by a river. Galing mula sa kapanganakang muli. Amen? Amen. At kung paano, sabi ni John chapter 3 verse 3, sumagot si Jesus. Tandaan mo. Sir Lorly, ayahan mo na. Kasi ikaw yan yung present of mind. Alam mo ba yun? Yung iba, out of mind. Alam nyo kung bakit? Lalo yung mga nasa frontliner, sa akin sila titig na titig. Paminsan-minsan naman, bumitaw din kayo. Marami pa tayong panahon ng pagsasamahan. Saka na, pag nagbabadya na akong ubo. Amen po? Amen. Sumagot si Jesus. Tandaan mo ang sinasabi kong ito. Maliban ipanganak pa ng muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Amen. Ngayon, di ba? This renewed mind come by a river. Sinong kausap yan ni Jesus? Si Jan. Si John o si Nicodemo? Parehas. Hindi ko kayo narinig. O ngayon, narinig mo na. Si Teacher Nicodemo ang nagtanong kay Jesus. Ang tanong niya, paano magkakamit at makakarating sa buhay ng walang hanggan? Paano makakapasok sa kaharian ng Diyos? Sabi ni Jesus, tandaan mo ito. Kaya sabi niya, mo, personal. Ang sinasabi kong ito, malibang ipanganak na muli ang isang tao, ma-rebirth. Hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Nakakakita ba ang isip? Ano ang nakakakita? Mata. So therefore, buhay pang naghahandog sa Diyos. Amen. Pag nakita mo, pag nakita mo, ano ang? Iniisip mo. Nagko-connect ba tayo? Parang hindi, Hindi pwedeng isipin mo lang na wala kang nakita. Pag nag-iisip kang walang nakita, ang tawag dyan ay Imagination. imahinasyon. At kapag
will you do? Hindi. Pag kayo nag-imagine, papikit-pikit kayo. Siyempre nag-imagine. Mahirap naman mag-imagine na may nakikita. Imagine na the people. Ayun na. Tuloy ko na. Okay, so yan mga kapatid ko sa Panginoon. No? One Christian mind should be. Number 2 is to be a pure mind. Pure heart naman yun, kapatid. Is to be a pure mind. What do you mean pure pure mind? Walang bahid na Pure mind, mga kapatid, it should not be corrupted. It should not be corrupted. Hindi corrupted ang isip mo. Kasi kapag corrupted, ano bang palatandaan ng mga corrupted ang isip? Isip nanay ang pinag-uusapan. Hindi salita. Pag corrupted ang isip mo, maligalig ka. Lutang. Nakita niyo yung mga maligalig ang isip? Nagbibilang ng langaw sa himpapawid. Ano pa? Naranasan niyo na ba yun? No? Corrupted ang isip, marumi ang isipan. Puro kung kinakailangan pagbibintang ang nasa isip niya. Hindi yan, kapatid, pagsisilos. Corrupted lang ang isip niya. So, kailangan niyan walis. Walis-walisan mo ang isip mo, mga kapatid. Okay. The Bible urges us to live a pure way of life. Kasi ang direction ng life natin is not directed by heart. Because the function of heart is just to beat. Tumitibok pa ba ang puso niyo? Amen. And the major function of that heart is to pump. feel. Ang beat niyan, bakit siya tumitibok? Because Emotion. natural yun. Pero bakit ang tanong, bakit tumitibok? Para mag-pump ng blood. Yun, medical explanation, Sister Kate. Upang mag-distribute yan ng blood to the vessel, going through the any parts of your body. Maliban lang sa buhok at sa kuko.